Ang buhay ng station din ng Maria at malaki sa mga isutang kasalukuyan at nakaraan. Makapolitika, makaopinyon, makakomentaryo at balita ang programa ito'y patas sa lahat. Walang tinikilingan, walang tinatanggihan at walang tinatanggihan ang programa ito. Ang programa ito ay public service sa kahanginan at trabaho lanan. Hello. Okay, sandali lang, kabit ko yung system. Maganda itong report mo. Okay, mga suki, mga kababan, huwag na tayong paligoy-ligoy. Pakinggan natin po itong report ni Tarhat Abdul Karim. Okay, latest po from Cotabato City, no? Okay, sige, go ahead. Sige na. Hello? Okay na, malakas. Maraming salamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa ating ulat mo sa ating area of responsibility, ang nakatawang nasawi dahil sa pagbagsak ng mga puno matapos na magdala ng malakas na hangin at baha ang Baging Ferdinand, international na pangalan, Bibinsa, at ang habagat ayon sa mga opisyal kahapon. So, 4 na bata na pauwi mula sa paaralan ng sabay ng Malagang Laring Puso ang namatay nang bumagsak ang isang malaking puno sa sinakyan nilang tricycle habang umuulan. Ayon kay Christina Ubina, hepe ng pulisya ng bayan sa AFP. Napakasigla ng hangin kaya nabunot ang puno, sabi ni Ubina. Sa Zamboanga Peninsula, isa namang 2 taong gulang na batang babae at isang babae ang namatay sa magkahiwalay na insidente nang bumagsak ang mga puno sa kanilang mga bahay ayon kay Angelito Casinilio, opisyal na ng Regional Disaster sa AFP. Sinabi ng National Disaster Council na hindi bababa sa 11 katao ang nasugatan sa Bangsamoro Region at sa Sorgen, habang 2 ang naiulat na nawawala sa Western Visayas at sa Zamboanga Peninsula. Isang babuang 203,197 peoples o katao o 47,166 pamilya sa 292 barangay sa buong bansa ang naapektuhan ng Bagyong Ferdinand. Sa mga naapektuhan, 36,626 ang mga lumikas, 13,825 ang natili sa mga evacuation center, habang 22,801 naman ang naghahanap ng pansamantalang tirahan. Iniligtas naman din ni Philippine Coast Guard o PCG ang 1,206 katao na na-chop sa malakas na baha sa Negros Occidental. Tumama ang Baging Ferdinand sa gitna at timog Pilipinas noong Biyernes bago umalis sa bansa bago mag-umaga ng Sabado. Samantala matapos ang 15 araw na paghahanap, ang 15 mangingisda sa FPCA Zishan na nakaranas ng masamang panahon dahil sa bagyong Anteng malapit sa Philippines Rice ay nananatiling nawawala. Hanggang alas 4 umano ng hapon ng Sabado, patuloy na magsasagawa ng search and rescue operations ang mga substation ng PCG sa Cagayan, Quezon at Northern Quezon na may pag-asa na makita o matukoy ang pinaroroonan ng mga nawawalang mangingisda. Samantala sa karagdagang ulat, isang driver naman ng kotse na kilalang si Eduardo Casuela Trinidad Jr. ay sa kanyang driver's license ang nasawi ng nabangga ang kanyang sinakyan sa isang puno sa gilid ng highway sa barangay Glamang, Pulumulok sa Cotabato nitong madaling araw ng Lunes.
Setyembre 16, 2024. Lubhang nasira ang unang bahagi ng Mitsubishi Mirage ni Trinidad na may plate number MDD2210 nang bumangga ito sa isang puno ng santol sa lugar na yun. Si Trinidad na kilala sa South Cotabato at General Santos City bilang mahusay na basketball player at idiniklarang patay sa pinangyarihan ng nasabing insidente. Samantala sa iba pang ulat, ang panukala para sa pagtatatag ng 3 bagong munisipalidad na sa Maguindanao del Norte ay sunod sa panukala ng Government of the Day ay muling tatalakayin sa Bangsamoro Parliament. Ang mga munisipalidad na ito ay ang Nuling, Dato Silsuat Balabaran at Sheikh Abbas Hamza. Nakatakdang isasalang na naman ang pag-anyenda ng mga mambabatas ang BTA Bill number 331, 332 at 333 o an Act amending Section 5 of Bangsamoro Autonomy Act number 535455. At ito ay matapos deklarang unconstitutional ng Supreme Court ang Section 5 ng Bangsamoro Autonomy Act number 5354 at 55 ang batas na magtatatag ng bayan ng Nuling, Sheikh Abbas Hamza at Dato Silsuat Balabaran noong Agosto. Itinakda sana ng COMELEC ang plebisito ng itatag na munisipyo supposed to be nitong September 7 sa Sultan Kudarat at ngayong September 31 ay sa Dato Silsuat para sa ratifikasyon ng mga batas. Ngunit ipinatigil naman ng Korte Suprema ang mga paghahanda ng Commission on Election o COMELEC dahil dapat umano ito sa batas ang ilang provisions nito na nakasaad sa Section 5 ng Bangsamoro Autonomy at sa number 5354 at 55. Samantala sa iba pang ulat, Annual General Membership Assembly isinagawa sa Dato Silsuat, Maguindanao del Norte kung September 14, buwan ng September 14, 2024. Sama-sama tayo para sa mas magandang Machelco. Ito ang mensahe ni Dato Suharto Teng mga Dato sa mga miyembro. Sa kanyang pagbisita sa Machelco, si Dato Teng mga Dato bilang guest of honor and speaker sa 2024 Annual General Membership Assembly ng Maguindanao Electric Cooperative o Machelco, binigyan din ni dating Test o Secretary Suharto Teng mga Dato ang kahalagaan ng pakikiisa ng bawat miyembro para sa ikauunlad ng kooperatiba. Ang Machelco hindi lamang isang kumpanya kundi isang simbolo ng ating pagkakaisa ani mga Dato at ang pagkakaisa na ito ay nagsisimula sa ating pagmamahal sa kooperatiba at sa pagtupad sa ating mga responsibilidad bilang mga miyembro. Para kay mga Dato ang pagbabayad ng tamang singil sa tamang oras ay hindi lamang isang obligasyon kundi isang paraan upang masiguro ang patuloy na pagbibigay ng dekalidad na serbisyo ng Machelco. Kapag nagbabayad tayo ng tama, nagbibigay tayo ng pagkakataon sa Machelco na magbigay ng mas mahusay na serbisyo sa lahat, paliwanag niya. Pinagtibay din ng mga Dato ang kanyang tiwala sa pamumuno ni General Manager Suwaina Khalid. Naniwala ako na malinis at maayos ang pamamahala ni Khalid, anya. At kung meron man katiwalian, ako mismo ang magiging unang magtataas ng kamay para itama ito, ay sabi pa ni Dato Teng mga Dato. At sa kanyang mensahe, hinikayat ni mga Dato ang mga miyembro ng Machelco na magtulungan upang mapaunlad ang kooperatiba. Sama-sama tayong magtrabaho para sa mas magandang Machelco, anya. Sa ating pagkakaisa, mas magiging matatag at mas magiging kapaki-pakinabang ang ating kooperatiba para sa ating lahat. At ang programa na yun ay may temang matatag na samahan para sa ating maliwanag na kinabukasan. Samantala sa iba pang ulat, pagdiriwang ng pagkakaisa para sa ika-4th Grand Reunion ng Royal Descendants of Guatemala Siluan, sinagawa sa CSU, Cotabato City kahapon, Setyembre 15, 2024.
Ang ika-4 na Grand Reunion ng Royal Descendants of Guatemala Silungan sa Radyo Bayan sa Buhay at Cotabato State University, Cotabato City ay ito ay pagtitibo na nagsisilbing pagdiriwang ng kanilang kasaysayan at pagkakaisa bilang isang malaking pamilya. Sa gitna ng masayang pagdiriwang, formal na ipanunin pa ang mga bagong opisyal ng klan na nagpapakita ng patuloy na paglago at pag-unlad ng kanilang organisasyon. Nagdagdag ng karangalan sa okasyon ang pagdalo ng mga mahalagang personalidad tulad ng Bangsamoro Party o BAPO President, Cabinet Chairman at Kasalukan Ministry of Labor and Employment Minister Dato Muslimin Cheese Sema. Naroon din si former Congresswoman Maguindanao with Cotabato City na ng BOL by Sandra Sinswat Ampatuan Sema at Bangsamoro Transition Authority Deputy Speaker Attorney Omar Yasser Sema. Ang kanilang presensya ay nagpapatunay sa malakas na suporta at pakikisa sa mga layunin ng klan. Ang pagtitipon ay nagsilbing isang mahalagang pagkakataon para sa mga miyembro ng klan na magkaisa, magbahagi ng mga karanasan at palakasin ang kanilang mga ugnayan. Ang tagumpay ng ika-4 na Grand Reunion ay nagpapakita ng patuloy na pag-unlad at paglago ng Royal Descendants of Guatemala Silungan at nagbibigay ng inspirasyon para sa mas matagumpay ng mga taong pang darating. At ayon sa aming panayam kay Member of Parliament Dato Faisal Chicaro, kaugnay ng ika-4 na Grand Reunion ng Royal Descendant of Guatemala Silungan sa Radyo Bayan sa Bayan na ginanap sa CSU Cotabato City kahapon na Setyembre 15, 2024, binigyan din ni BTN Member of Parliament Dato Faisal Chicaro ng kahalagahan ng pagpapaita at pagmamalaki sa kanilang kasaysayan. Ang pagtitipon na ito ay hindi lamang isang reunion, kundi isang pagpapakita ng ating pagpapakaisa at pagmamalaki sa ating mga ninuno at sa ating mga kultura. Ang karon, sa magitan ng pagtitipon, nagkaroon tayo ng pagkakataon na palakasin ng ating mga ugnayan at ipagpatuloy ang ating mga tradisyon. Pinahayag din ni Caro ang kanyang pag-asa na ang reunion ay magsisilbing inspirasyon sa mga susunod na henerasyon ng mga Guatemala Silungan. Managaan niya na ipagpatuloy natin ang ating mga tradisyon at kultura niya sa pamamagitan ng pagtuturo sa ating mga anak at ako masisiguro natin na ang ating kasaysayan ay hindi malilimutan. Ang nasabing reunion ay nagsilbi din isang mahalagang okasyon para sa mga Guatemala Silungan upang pagtiwang ang kanilang kasaysayan, kultura at pagkakaisa sa pamamagitan ng pagtitipon-tipon. Nagkaroon sila ng pagkakataon na magbahagi ng mga kwento, mag-aaral mula sa mga nakakatanda at palakasin ang kanilang mga ugnayan. Samantala sa iba pang ulat, inihayag ni dating President Secretary Dato Suharto Tulfo Dato ang kanyang kandidatura bilang gobernador ng Maguindanao del Norte sa darating na 2025 election. Isang malaking pagtitipon ng Grand Assembly for Peace and Unity and Reconciliation sa bayan ng Dato Sinswat, binahagi ni mga kandidato ang kanyang desisyon at ang kanyang layunin na magkaisa ang mga lider ng pamilya sa lalawigan. Nais kong pangunahan ang pagkakaisa ng mga lider at pamilya na hindi nagkasundo dahil sa politika. Ani mga dato, naniniwala ko na magagawa natin ito sa pamagitan ng pagtutulungan at pag-uusap. Idinagdag pa ni mga dato na hindi siya sumasalungat sa ilibirato ng mga programa ng government. Ngunit naniwala siya hindi siya binibigyan ng pagkakataon na makipag-dialogo umano sa kasalukuyang administrasyon. Ang kandidatura ni mga dato ay suportado ng Family Alliance na binubuo ng mga pamilyang Sinswat, Mastura, Mitimbang, Ampatuan at iba pang malalaking clans sa Maguindanao del Norte. Sa kanyang talumpati, binahagi ni Dato Teng ang kanyang karanasan bilang dating gobernador ng Sultan Kudarat Province, kung saan ipinakita niya ang kanyang kakayahan sa pamumuno at paglingkod sa publiko. Ang pagtakbo ni Mauna Dato sa 2025 election ay isang inaasang magiging isang malaking laban, ngunit naniwala siyang kaya niyang makuha ang suporta ng mga mamamayan ng Maguindanao del Norte. Samantala, isinagawa ang press conference sa Bangsamoro Information Office ni Bangsamoro Government Spokesperson Sheikh Muhammad Asnin Pidatun ang nangunguna dito.
Nito lamang natin sa Monaca, ikasampo ng Setyembre taong 2024. Sinabi ni Van spokesperson at Cabinet Secretary Muhammad Haskin Pedaton na walang nangyaring ekstensyon ng BTS Bar. Ito ay kasunod ng desisyon ng Korte Suprema na hindi kasama ang lalawigan ng Sulu sa Bar. Ayon kay Pedaton, ang kalagayan ng mga miyembro ng parlamento mula sa Sulu ay isang nakasalalay na sa appointing authority tulad ng pamunuan ng MILF at pambansang pamahalahan. Dagdag pa niya ang desisyon ng Korte Suprema sa pag-uusapan ay hindi sa BTF Parliament upang matukoy ang posibleng hakbangin ng VAR government. Ayon kay Muhammad Hasmin Pedaton, tagapagsalita ng VAR at kalim ng gabinete, ang desisyon ng Korte Suprema na ihiwalay yung Sulu mula sa VAR at posibleng magkakaroon ng epekto sa proyekto at serbisyo ng Bangsamoro sa lalawigan. Kabilang sa mga maaaring maapektuhan ay mga guro ng Ministry of Basic Higher and Technical Education, isa na dito yung ISAL, teachers, university bars dito sa university bar, at mga proyekto na kasalukuyang ginagawa o nakaplano na at mga manggagawa sa iba't ibang tanggapan ng dami nakapalagay sa Sulu. Dahil pamangkiniyak ng Pedaton na ang paglipat ay naging unti-unti, katulad ng naging konsesyon na saan patungo sa BAN 2019. Hindi agad-agad ititigil umano ng BAN government at pagbibigay ng mga pangunang serbisyo sa Sulu. Pinatutos ni Chief Minister Ahod Balao Ibrahim Alhaj sa lahat ng tanggapan sa rehiyon at tiyaking hindi maantala ang serbisyo ng Bangsamoro government sa Sulu sa kabila ng pagkahiwalay nito. Samantala sa iba pang ulat, kumpletong slate na ng UBJP para sa Provincial, Municipal, Congregational at Parliamentary election na sang lalabas na ngayong Setyembre 28, 2024. Ang United Bangsamoro Justice Party ay nag-anunsyo na malapit nang ilabas ang kumpletong listahan ng kanilang mga kandidato para sa unang parliamentary, national at local elections sa 2025. Ito ang inihayag ng UBJP spokesperson, Engineer Muhajir T. Ali, sa sinagawang press conference sa kahapon, araw ng linggo, Setyembre 15, 2024. Inaasang ipapakilala ng partido ang kanilang mga kandidato sa isang party convention na gaganapin sa ngayong Setyembre 28. Ayon kay Engineer Ali, halos nakumpleto na ng kanina ng Nur Islamic Liberation Front ang 40 nominado para sa mga posisyon ng UBJP Party representatives, district representatives, sectoral representatives, congregational position, pati na rin ang mga kandidato para sa provincial at municipal level. Magpapatakbo ng mga kandidato ang UBJP sa Cotabato City, Maguindanao del Norte, Maguindanao del Sur, Basilan, Tawi-Tawi, sa walang bayan ng special geographic areas at maging sa lalawigan ng Sulu kahit hindi na ito bahagi ng BAN region. Samantala, tiwala ang UBJP na walang problema sa kanilang mga kandidato sa mga probinsya ng Tawi-Tawi at Basilan dahil ayon kay Engineer Ali, malakas ang kanilang mga kaalyado sa mga nagsabing probinsya. Patuloy na paigtingin ng UBJP at MLF leadership ang kanilang paghahanda para sa halalan upang masiguro ang tagumpay at mapabuti ang kanilang partisipasyon sa demokratikong proseso ng bansa. Samantala sa iba pang ulat, isang driver ng kotse na kilalang si Eduardo Hasuela Trinidad Jr. Ayon sa kanyang driver license, ang nasawi na mabangga ang kanyang sinasakyan sa isang puno sa gilid ng highway sa barangay Glamang, Pulumulok South, Cotabato nitong madaling araw ng Lunes, Setyembre 16, 2024. Lugar na siya ang unang bahagi ng Mitsubishi Mirage ni Trinidad na may plate number NBD 2210 nang bumangga ito sa isang puno ng santol sa lugar na yun. Si Trinidad ay kinilala sa South Cotabato at General Santos City bilang isang mahusay na basketball player ay idinaklarang patay na sa pinangyarihan ng nasabing incident. So far yan muna ang ating ulat, Sir Abs.
Okay, si Dato Teng si Dato Teng, no, ang kandidato ng No? ano ang kandidato ng Maguindanao del Norte? Si Dato Teng? Yes, Sir Abs. Oh, no. So si Bapa makakuha hindi na magtakbo ng gobernador, no? Sabi niya hindi siya magtakbo ng gobernador. This coming September 28 ay ilalatag na or ipipresent na yung mga nominadong kandidato ng within the BAM region or within the GBHAP, the organization. So, antayin natin ang declaration ng United Bangsamoro Justice Party, no? Yung Siya, maghintay-hintay lang po tayo, Sir Abs, dahil i-declare na ngayong September 28 ang finally na nominate ng ating kataas-taasang Chief Minister Ahu Balao Ivan Harj. So, ayun po, Sir Abs. So, kung hindi sana masakit ang tuhod ko, gusto ko travel papunta dyan para maka-attend ng assembly. Pero problema. Yeah, if possible, kung meron tayong formal invitation, i-send ko sa iyo kasi ikaw nang makipag-ugnayan sa kanila kung sakali na may pagkakataon kang makapunta dahil tayo ay monitor lang natin, hindi pa tayo officially, kumbaga hindi tayo accredited sa kanila, pero pag may mga program, open naman po, pag alam na pag-aware tayo sa nasabing mga press con. Okay. Sige. Magantay lang tayo. Okay, paalam ka na, mag-extra ka na. Okay, so yan mo ng ating ulat na dito sa Musod ng Cotabato Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao para sa servisyo publiko tunod ng mamamayan ng Edelweiss TV News. Solano ko si Corville Karim, mag-uulat. Diyan ka mag-report lagi, maganda yung area pag-reportan dyan. Hindi putol-putol. Yes, kasi nasa loob tayo ng quad, wala masyadong maingay. Okay, kasi dapat ang pag-report mo sa mataas na lugar, pag sa mababa yan, hindi talaga makuha ng remote. Okay, maganda yung... Actually, dito tayo sa PC, kaya malakas yung signal natin, ano? Dito tayo sa PC. Yeah. Maganda talagang area pag dyan. Okay. Sige, salamat. Okay, wala pong ano. Tingnan mo. Ay, ito kasi report. Ang buhay ng station din ng Manila at tumatalakay sa may subang kasalukuyan at napapanahon. Makapolitika, makaopinyon, makakomentaryo at balita ang programa ito'y patas sa lahat. Walang tinikilingan, walang tinatanggihan at walang tinatanggihan ang programa ito. Ang programa ito ay public service sa kahanginan at trabaho lamang. Okay, diba sinabi ko kanina ang programa natin, Boses ng Masa para sa Bangsamoro mga Sufino. Okay, Boses ng Masa. Okay, para sa mga kapwa natin Bangsamoro minority mga Sufino. Sinabi ko kanina yun sa programa ko sa umaga. Okay, pilitin natin ay kahit man lang balance tayo sa pagbabalita, no? Okay. Yan. Boses para sa mga minority Bangsamoro mga Sufino. Ang buhay ng station din ng Manila at tumatalakay sa may subang kasalukuyan at napapanahon. Makapolitika, makaopinyon, makakomentaryo at balita ang programa ito'y patas sa lahat. Walang tinikilingan, walang tinatanggihan at walang tinatanggihan ang programa ito. Ang programa ito
Okay, sunod na balita natin, balitang hangin, tropical depression, Janer. Pakinggan natin ito press conference ng Janer. Okay, sige. Si tropical depression Janer. Makakasama po natin ngayon ang mga DOST Pag-asa officials na sina Dr. Nathaniel T. Cervantes, Administrator, Dr. Marcelino Q. Villaverde II, Deputy Administrator for Research and Development, Engineer Roy A. Badilla, Officer in Charge of the Office of the Deputy Administrator for Operations and Services, Engineer Juanito S. Galang, Chief of Weather Division, Engineer Oscar D. Cruz, Officer in Charge of Hydromet Division. And now for the opening statement, may we call on Dr. Servando, DOST Pag-asa Administrator. Magandang umaga po sa ating lahat. Salamat po. Makinig tayo sa balitang hangin. Dalawang bagyo ang ating monitor. Ang isa is tropical depression, at ang isa sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Isang storm na may international name na Kulasan. Ang tropical depression, ito po yung LPA na ating monitor. Ang kaninang alas 8 ng umaga, ito ay naging ganap na tropical depression. Samantalang itong tropical storm na si Kulasan, pangabat malayo pa, posibleng pumasok ng Philippine Area of Responsibility magpahagyan kagaya ng typhoon na si Sama naman pangalan, si Bulasan. Signal number 1. Si Bulasan. Central at Northern Luzon at of course, ang inasahan natin dito ang malalakas na pagulan dahil sa habagat na in-expect na talakas sin ng dalawang bagyo dito. Inasahan natin na as of today, inasahan natin na may areas na makakaranas ng heavy to intense rainfall, lalo-lalo na sa may mga lalawigan ng Mimaropa, particular na sa Palawan at Occidental Mindoro, at some areas in Western Visayas, particular ng Aklan, Antique, and Negros Occidental. Samantalang ibang areas na nagkaranas ng moderate to heavy rainfall today, nalalaping bahagi ng Mimaropa, nalalaping bahagi ng Western Visayas, kasama na ang Negros Island, Quezon, Camarines Norte at Camarines Sur. Habang ini-expect na tatawid ng kalupaan itong tropical depression na Janer at of course magpadala ng malalakas na mga pag-ulan sa mga areas na direktang apektuhan ito kagaya ng mga lalawigan ng Cagayan, Isabela, Quirino at Aurora within today, at moderate to heavy naman sa mga nalalabing bahagi ng Cagayan Valley, nalalabing bahagi ng Cordillera Administrative Region, Ilocos Norte, Nueva Ecija, Bulacan. Ang detalye ay ibibigay ng aming mga kasamahan mula sa weather forecasting ng DOST Pag-asa. Muli, pinapayuhan natin ang ating mga kababayan na maging alerto at sana'y sundan ang mga mahalagang impormasyon na ibibigay ng DOST Pag-asa. At of course, sana'y sundin lahat ang mga tamang hakbang na ipaiiral ng mga lokal na pamahalaan upang maiwasan natin ang hangsard na dala nitong weather systems ay magiging kalamidad. Again, magandang umaga po sa ating lahat. Thank you, Dr. Servando. And now, Ms. Glyza Escolar, Senior Weather Specialist of the Weather Division, will give us the updates on Tropical Depression Janer. And it will be followed by the updates on dams to be presented by Ms. Rosalie C. Pagulayan, Senior Weather Specialist. Ito na po ang update sa Tropical Depression Janer. Ngayon po ay September 6. Alas 10 ng umaga ay huling namataan ng Tropical Depression Janer at yan. Sa layong
325 km east-northeast ng Kasiguran, Aurora. Taglay ang lakas na hangin na 55 km per hour malapit sa gitna at bugso ng hangin na umaabot hanggang 70 km per hour. Inaasang kikilos po ito pakanluran, timog-kanluran ng napakabagat. At meron naman po tayo minomonitor pa gaya ng sinabi po ni Dr. Sorbando sa labas ng Philippine Area of Responsibility ang Tropical Storm Pulasan nasa 2,050 km east-northeast and south. Ng Philippine Area of Responsibility, ito po muna na natin ang pansin sa ating quiz briefing ngayong umaga. Ang hinel po ay inaasahan magla-landfall within 24 hours. Kung mapapansin po natin sa ating track, ay ngayong gabi hanggang bukas po ng umaga ay babaybayin po nito ang bulubunduking lugar po ng Northern Luzon at yung northern portion po ng Central Luzon. At ang hinel po ay inaasahan po nga maaaring ma-reach ang tropical storm category bago po ito mag-landfall. So hindi po natin na-rule out na lumakas pa po bago po ito mag-landfall. So inaasahan nga pong bukas ng umaga ay lalabas din po ito dito sa West Philippine Sea o nasa dagat na po. At sa West Philippine Sea, inaasahan din po na kung hindi man po maging isang tropical storm bago po ito mag-landfall, ay magiging tropical storm category po ito paglabas po ng West Philippine Sea. At inaasahan din po na mag-exit po ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Hiner bukas po ng gabi at kung hindi naman po ay Wednesday po ng umaga. Ito po yung mga areas kung saan po nakataas ang tropical cyclone wind signal number 1. So, ang nakataas po ang wind signal number 1 sa Cagayan, kasama na po ang Babuyan Islands, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Apayao, Kalinga, Abra, Ifugao, Mountain Province, Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Zambales, Tarlac, Nueva Ecija, Aurora at northern portion ng Quezon. Kasama po dyan ang Polillo Island. So specifically po yung northern portion po ng Quezon ay yung General Nakar, Infanta at Trial. Ito naman po ang maapektuhan ng malalakas na pagulan dulot po ng direktang rain bands po ng Bagyong Hiner at ang southwest monsoon na mapag-iibayo po ng dalawang sama ng panahon na nasa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. So matitinding pagulan po ang inaasahan pa rin dito sa Palawan, Occidental Mindoro, Aklan, Antique, Negros Occidental, Cagayan, Isabela, Quirino at Aurora. Ngayong araw po yan hanggang bukas po na magtanghali. At ito naman po sa nalalabing bahagi ng Mimaropa, nalalabing bahagi ng Western Visayas, nalalabing bahagi ng Negros Island Region, Quezon Province, Camarines Norte, Camarines Sur, nalalabing bahagi ng Cagayan Valley, nalalabing bahagi ng Cordillera Administrative Region, Ilocos Norte, Nueva Ecija at Bataan, at Bulacan, ang katamtaman hanggang sa malalakas na ulan po ang inaasahan po dyan sa bahagi yan po ng ating bansa. Bukas naman po na magtatanghali hanggang Wednesday po na magtanghali ay matitinding ulan pa rin po ang inaasahan sa Palawan, Occidental Mindoro, Aklan, Antique, Negros Occidental, Cagayan, Isabela, Apayao, Mountain Province, Kalinga, Ifugao, Aurora, at Polillo Islands. Katamtaman hanggang sa malalakas na pagulan po ang inaasahan sa Metro Manila, Calabarzon, nalalabing bahagi ng Mimaropa, nalalabing bahagi ng Western Visayas, nalalabing bahagi ng Negros Island Region, Central Visayas, Ilocos Region, nalalabing bahagi ng Cagayan Valley, nalalabing bahagi ng Car at nalalabing bahagi ng Central Luzon. Pagdating po ng Wednesday po ng magtanghali ay medyo mababawasan na po yung areas po na may mga pagulan matitindi. Kaya naman po dito po sa Occidental Mindoro meron pa rin pong ito na lang po yung natirang lugar kung saan po meron pong matitinding pagulan, dulot na lamang po yan ng habagat. At dito naman po sa Metro Manila, Zambales, Bataan, Aklan, Antique, nalalabing bahagi ng Mimaropa, Cagayan, kasama na po ang Babuyan Islands, Isabela at Apayao ay meron pa rin pong inaasahan katamtaman hanggang sa kung minsan ay malalakas na pagulan. Kung mapapansin niyo po, lagi nandun po ang areas ng Mimaropa, Western Visayas at
Negros Island region, and for the past 4 days po ay inuulan na po ang mga areas na ito. Inaabisuan naman po natin yung areas po kung saan po mananalasa po yung bagyong Kiner, na inaasahan din po na matinding ulan po ang idudulot po ng bagyong Kiner dahil po bulubundukin po ang areas po ng Northern Luzon at pwede pong ma-enhance yung mga pagulan habang ito po ay namamaybay sa bulubundukin na lugar po ng Hilagang Luzon. Bukod po sa mga pagulan ay inaasahan din po na may pagbugso ng hangin ngayon hanggang Miyerkules dito po sa Mimaropa, Bicol Region, Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga at Davao Region. So inaabisihan po natin ating mga kababayan na maging handa po sa banta po ng flash floods at landslides. Samantala, meron po tayong gale warning. Ito po ay 5 a.m. Meron po tayong gale warning sa Occidental Mindoro, Palawan, Romblon, Western Visayas, Negros Island Region, Central Visayas, Southern Leyte, Zamboanga del Norte, Camiguin, Dinagat Island, Surigao del Norte, kasama na po ang mga seaboard ng San Francisco, Malimono, Surigao at Surigao City. So ibig sabihin po, bawal pa rin pong pumalangot yung ating mga kababayan na gumagamit ng maliliit na sasakyang pandagat dahil maalon hanggang sa napakaalon po ng ating karagatan. Ito po ang naging mga pagulan for the past 4 days. So, yung September 12 po, pinakamataas sa Coron, Palawan, at sunod na pinakamataas yung ulan dito po sa may San Jose Occidental, Mindoro. September 13, San Jose pa rin po ang pinakamataas at Coron, Palawan. Pagdating po ng September 14, San Jose pa rin po at Coron, Palawan. At kasama na rin po ang Puerto Princesa. At pagdating po ng September 15, although po medyo mas nabawasan ng konti, pero malalakas pa rin po ang mga pagulan sa San Jose Occidental, Mindoro. Kaya po yung ating mga kababayan sa Mimaropa at Western Visayas, maging sa Northern Island Region, patuloy po pa rin po ang mga pagulan dahil nga po sa presence po ng dalawang sama ng panahon. Nag-iingat po rin po ang ating mga kababayan doon, bukod pa po sa mga areas na nabanggit ko na po kanina sa makakaranas po ng nakatamtama ng sa malakas na pagulan, pati na rin po sa matitinding mga pagulan. Ito naman po ay para sa pagkakasa na nasa labas po ng Philippine Area of Responsibility. Konting update lang po. Ang Pulasan po ay maaaring pumasok po ng Philippine Area of Responsibility bukas po ng gabi at maaaring makalabas po ng Philippine Area of Responsibility Miyerkules track na nakikita po natin. At kahit po malayo po ang bagyong Pulasan ay makakapagpaibayo pa rin po ito ng habagat, dahilan po para asahan po natin ang tuloy-tuloy pa rin po pagulan sa western sections po ng Central, Southern Luzon, Visayas at Bagyong Bulasan? Ay naasahan po na mag-release ng severe tropical storm po. Bagyong Bulasan. Ngunit hindi naman po ito direktang makakapekto sa bansa, pero gaya po ng ating nabanggit, makakatulong pa rin po ito para mapag-ibayo ang habagat sa mga susunod pang mga araw. Yan po ang latest mula po sa Weather Forecasting Center po ng Pag-asa. Ito po si Glyza Escamilla. Okay. So, wala na. Ayan. Maraming salamat. Ay. Wala na ba yun? O meron pa? Wala na, no? Wala na. 1, 2, okay. Sige na. Okay. Ang buhay ng station din ng balita at ay tumatalakay sa naisubang kasalukuyan at napapanahon. Napapolitika, napapinyon, napakomentaryo at balita ang programa ito'y patas sa lahat. Walang kinikilingan, walang kinakampihan at walang pinapanigan ang programa ito. Ang programa ito ay public service sa kahanginan at trabaho lamang. Okay, ang sunod na balita natin ay opinion, no?
editorial opinion po ng Inquirer.net. Sabi rito, ang kahilingan ng tao, transparency in oil pricing, no? So basahin po natin ito. Transparency in oil pricing, Supreme Court decision allowing the Department of Energy to finally implement its unbundling circular will unravel how oil companies come up with their prices. The government and the public will now be in a better position to assess price movement because the oil companies have to explain any adjustment. This will provide motorists, households with a proper gauge, with a proper gauge po mga suki, no? With a proper gauge of the correctness of the pump prices of a petroleum products and show any indication of overpricing. Dapat naman, no? Okay, basta transparency, okay, hindi tayo problema, no? Para hindi tayong mag-guess, okay, kung ano na po ay pinapataw na price. Okay, tama po itong editorial, no? Okay, dapat ganon magkaroon po ng transparency ang oil price. Ayan. Sabi nito, every week, oil companies announce adjustment in their pump prices. Consumer feel relief when the prices are adjusted lower but are left with no choice but to absorb any increase. Wala kang magawa gumagamit ka ng sasakyan, no? Notwithstanding the lack of any explanation from oil firms as to why they were raising the prices. Okay, these prices details were supposed to have been itemized in 2019 when the Department of Energy DOE issued the Department Circular Number DC 2019-05-008 or the revised guidelines for the monitoring of prices in the sale of petroleum products by the downstream oil industry in the Philippines. It's required oil companies to submit Department of Energy's Industry Management Bureau a report containing the detailed computation with a corresponding explanation and supporting document. Okay. Our company, however, opposed Department of Energy move because of the tedious work needed to comply. More importantly, they would have no review their so-called. They have to review their so-called industry take amid a deregulated environment. In short, they did not want the public to know how much profit they made. Negosyante ba yan? Okay. Ayaw po magsabi kung magkano kita. So, yan po ang editorial po ng Inquirer.net, no? Okay, yan po. Okay, sandali lang, mag-break na tayo at balikan natin ibang news. Ang buhay na legislation ng Manila at Pinapakita ay tumatalakay sa mga isubang kasalukuyan at nakaraan. Makapolitika, makaopinyon, makakomentaryo at politika ang programa ito'y patas sa lahat. Walang tinikilingan, walang tinatanggilan at walang tinatanggilan ang programa ito. Ang programa ito ay public service sa kahanginan at trabaho lamang.
Okay, anong secret program po ng DSWD? Basahin po natin ang balita ito. Okay, tingnan natin po mga kababayan kung anong secret. Lolly voice, monster voice, female voice, male voice, lolly voice. Ayan. Okay, surprise item, parang duran-duran. Okay, parang duran-duran daw, no? Okay, the Department of Social Welfare and Development, the DSWD, on Monday, September 16, found itself defending a program that it did not request. Okay, during the DSW, this budget hearing, the Senate Minority Leader Aquilino Cocopimenter III question the ayuda sa kapos ang kita program AKAP and why it appeared to be hidden from the senators. Ayan po, nasilip po mga kababayan, no? AKAP is a budget of 26.7 billion in 2024. Is for those earning minimum wage but are negatively impacted by high inflation. However, the DSWD did not request this project in the 2024 National Expenditure Program NEP, which served as the executive branch budget proposed to Congress. Paano naging national program by law and isang programang hindi dumaan sa other house ng Congress to interact? How did a program become a national program when it did not pass through the other house of Congress? As far as a senator are concerned, it's like a secret invisible off limits program. The senator added. The program was no longer in the NEP 2025, but DSWD Secretary Rex Gatchalian explained that the agency had long wanted a program for those at the borderline of poverty, which is the target of AKAP. Gatchalian said that the AKAP was still able to help people with a high disbursement rate of 92.20%, which translates to 701,884 beneficiaries. Served, however, he said that he leaves the decision to Congress. AKAP, no? Tandaan nyo AKAP, no? We defer to the wisdom of the Congress and the Senate what discussion will be undertaken in the next plenary. Gatchalian said. Senator Amy Marcos, who has previously criticized the three insertion of AKAP in the 2024 General Appropriation Act, GAA, said that the DSWD did not request for the program in the first place. We have been accused in the Senate of actually having participated in AKAP simply because we went our electronic signature to the final BICAM report, which became the GAA 2024, but in truth and in fact, we were never made aware of this program, Marcos said. AKAP was the program enrolled in the People's Initiative controversy that eventually triggered a row between the House of Representatives and the Senate. In February, Senator accused lawmakers in the lower chamber of using AKAP to gain signature for the People's Initiative to
amend the 1987 Constitution. Okay, kaya sekreto, no? Okay, kaya pala sekreto din. The House of Representatives, may halong politika ba? Have a different tone for the AKAP program, however, with the Representative Rosemary Panotes. Panotes ba ito? Camarines del Norte, 2nd District, filing a House Bill 10700. Okay, or the ayuda sa kapos na kita program in short AKAP Act. Okay, this was not the first time the senator were puzzled were change made in the 2024 budget during the bicameral committee's report. Okay, during the hearing, the Department of Transportation proposed budget senator was shocked to find 81% reduction in the agency budget in the 2024 GAA for the 2024 NEP. Okay, Congress left the DOTR with a mere 41.2 billion compared to its proposed 213.17 billion pesos. The rest was transferred to one program fund. Senators were also surprised to find a provision that the 2024 GAA that allowed the Department of Finance, okay, to order back an agency idle fund back into the country coffers. Oh, kaya pala sekreto, no? Kaya. So, kaya hindi na po sekreto, no? Open na. Malaman na po ng taong bayan, no? DSW Grid over secret program and new itong AKAP. So, hindi na sekreto. Kasi nabasa na po sa program, no? Ayan, yan. Okay. So, ganun po yan mga suki, no? Sige. Bakit pa yun napindot? Ito po pindutin. O, kada sekreto ito po. O, ito. Dapat yan ang napindot. Yun, kasi sekreto. Monster female voice. Male voice. Lolly voice. Monster voice. Okay, sandali lang. Anong susunod babasahin natin?
Okay, maingay ang sound, no? Shift to A major, A major. Shift to C major. Female voice, male voice, lolly voice, monster voice. Okay, may sinulat po si Maria Lourdes Tiquia, PhD column. Okay, nung column niya po sa 27 August 2024 in Manila Times. Okay, Davao City is a strategic location in Mindanao, sabi po ni Malo Tiquia, and as a home of the Dutertes. Okay. Destroy Davao. Sabi po ni Malo, no? Destroy Davao. Marcos controlled a decent and a proof of concept is made for a state under siege. But the kneecaps of the Duterte family, and if they fight, Marcos declare martial law. O mga senaryo, mga suki, no? Marcos declare martial law for the objective and goal of staying in power, okay, until 2034. Marcos and his cabal, okay, needed to control his exit, okay, from his office as early as November 2020. Itong mga plano ng parliamentary form of government, no? As early as 2024, turn over to his first cousin, House Speaker Martin Romualdez, and hopefully to another Marcos in 2034, and hopefully to another Marcos in 2034. Said earlier, the second chance was not for redemption, but to exact revenge on a country that expelled the Marcos family 36 years ago. Okay, no 1986, ibig sabihin, if it were for redemption, then would be less corruption, less smuggling, no curtailment of freedom of expression and assembly, and no allowing the United States in interfering in domestic affairs of the Philippines. Okay, Madam Malu, sabi ko naman, Madam Malu Tiquia, Pinoy will reject this Marcos ambition. Sigurado, mga suki, no? Okay, talagang mag-object po ang Pilipino, mga suki, no? Kung mga ganon ay ambition nila, mga suki, no? Talaga. Ayan, hindi papayagan yan. Okay. Alam mo naman, mga Pilipino to, mga suki, no? So, iyan po ang katapusan ng balita natin sa gabing ito. Okay. Yung mga masamang balakin hindi po magtagumpay yan, mga suki, no? Talaga. Okay. Ang problema ngayon, yung mga decent, ayan na nga. Katulad nila Attorney Roque, o spokesman Harry Roque, ay kinakonsider na po fugitive, no? Okay, hindi pa nakumbik. Okay, fugitive na po, mga suki. Kaya nga, kasi mga parte sila ng opposition, mga suki, no? Ay masasabi natin ay mga decent, mga dissenting opinion po kontra, okay, sa administration Marcos, no? So, yan po ang katapusan ng balita natin. Okay, ito na po ay terminasyon ng programa natin sa gabing ito.
Ito na po. Awesome! 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 So, magpaalam tayo. Hanapin mo na ng sound bago tayo magpaalam. Okay, para makapahinga naman tayo. Okay, sa gabing ito mga suki na. Ayan. So, sige, sana. Sana po ang sound ko. Okay, sound pag extra. Sige po. Hanapin talaga. Ito na. Sige. Kahit sabi ko hindi ako mag-overtime pa rin, no? Okay, paalam tayo sa programa natin panggabing ito. Terminasyon ng programa muna sa gabi. And then pabalik tayo bukas ng umaga. Okay, programa po Consolidated News. Okay, siyempre po sa programa pa rin Halo-Halo Special, Opinion Balita, di ba pa? Kasama po sa Bisyo Publiko, Tinig ng Mamamayan. At saka ugnayan sa mamamayan. Okay, and then pagyakap sa mamamayan. So malapit na tayo pagkatapos ng filing of Certificate of Candidacy, mag-mention na tayo ng mga kandidato rito. Okay, dito sa programa, no? Katulad yung kagawin natin dati. Ayan. Mention lang. Okay. So, yan lang. Si Dato Teng Suharto Teng Tan Mangudadato tatakbo ng gobernador ng Maguindanao del Norte, no? Oy, malakas yun. Magaling mag-strategy itang tao yun. Basta sa politika, okay, talagang marami magsabi po ay magaling mag-estratehiya. Okay, si Dato Teng Mangudadato, no? So, nagsabi na, okay, nagtapunaw ng governor po ng Maguindanao del Norte, no? Okay. Sige po. Paalam tayo, wala tayong masamang tinapay. Babalik tayo bukas sa programa natin. Okay. Parati naman, wala tayong hindi tayo mag-iwan ng bakas na masamang tinapay dito sa programa natin, no? Okay. Paano na? Bye-bye na. This has been samahan lamang po mga kawabayan, no? Ang tagahulusulo, okay, hanggang ngayon tahimik po sila, no? Wala kang marinig galing po sa kanila. Silent. Okay, pagka sa sa CP nasa silent mode ang mga tagahulo, mga suki, no? Okay. Sige lang, silent mode. Ayan.
Ano